Okay, magandang gabi ho sa inyong lahat. Muli, linggo na naman. Ikapito hanggang ikawalo ng gabi, kada linggo ay sinasagawa po natin itong ating webinar na Get to Know Your Green Party webinar ng Makakalikasan or ang Nature Party Philippines. Ako po si Roy Cabonegro, ako po ang Secretary General ngayon ng Makakalikasan. At sa punto pong ito ay iayusin po ng aking video upang makita nyo rin ako. Sandali lang po. Okay, magandang gabi po sa inyo. At panglimang episode na po ito at ang tutok naman natin sa gabing ito ay medyo technical ng konti. So konting pasensya po sa mga hindi sanay sa ganitong mga presentasyon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang operations plan, ang plano ng operasyon ng Makakalikasan sa loob ng susunod na 2 taon at ang sistema namin ng pag-monitor at pag-evaluate ng aming gawain. Yung tinatawag na monitoring and evaluation. Maaari niyong itanong, bakit kailangan itong i-public? Hindi ba ito internal na mga bagay? Ang Makakalikasan po bilang isang emerging political party ay umaayon sa prinsipyo ng public transparency and accountability. At dahil ang tingin namin sa sarili namin na isang public na institusyon, ay minabuti namin na ibahagi ito sa inyo upang alam ng lahat ang aming ginagawa, upang makatulong kayo kung saan man nyo gustong tumulong, at upang mabantayan nyo kami kung tama ba o mali ang aming ginagawa. Bukas po kami sa inyong mga komento at puna, at bukas po kami sa inyong mga suporta. So sa pagkakataon po na ito ay ipapakita ko muna yung ating presentation at mamaya-maya po ay pwede ho tayong mag-discussion. So yung mga kasamahan natin na sasama po sa diskurso na ito, mangyari lamang na pumasok lang po kayo. So at this point ay sisimulan ko na po itong ating presentation. Muli, babalik ako doon sa ating mga naabot na gawa na kanina, mga naunang episode natin. Tayo ay nandito na po sa monitoring and evaluation at saka sa operations plan, yung kasunod na cover na po natin tong 1 to 6. So doon na po ako mag-iimpisa. Lipat ko lang po itong ating PowerPoint. Okay, pakiantay lang po at medyo biglang bumagal. Hindi ko alam bakit. Okay. Mukhang may technical problem po ako. Dahil lang po ha. Pakiantabayan lang po natin. Okay. Operation plan. Ito ang plano namin sa aming gagawin sa loob ng 2 taon. Ito ang aming gabay sa aming kasalukuyang operation. Okay. Isa po kaming emerging national green political party na may socio-economic at conservation approach sa party building. Hindi ko kami traditional na political party na lumalabas lang pag malapit na ang eleksyon. Kung kaya't ang aming operational plan ay medyo naiiba kumpara sa iba. Meron po kaming specific na target sa loob ng 3 taon hanggang matapos ang year 2022. Una, magpa-accredit at magparehistro na bilang isang partido political sa COMELEC. Pagkatapos ng serye ng at least 42 assemblies ng mabubuo ay 42 chapters at the provinces level. Sa ngayon, ang pinili naming paunang assembly na online ay regional. Pero dapat ito manganak ng 42 provincial chapters nationwide. At ito pong process nito ay bahagi ng pangungulekta ng mga requirements para makaabot tayo sa requirement ng COMELEC sa pagpaparehistro ng National Political Party. Ulitin ko po, ang aming pong tinatayo ay hindi party list. Bagaman may option kaming tumakbo sa party list, ang aming pong tinatayo ay isang national political party na maaaring tumakbo sa national, local at sa party list kung gugustuhin ito. Pangalawang objective sa 2 taon na ito, o 3 taon halos, ay tactical engagement
sa 2022 national and local elections para maka-elect ng at least isang national candidate ng isang kandidato, local man or national ang position. Open-ended pa ho itong objective na ito dahil kasalukuyan pa namin ina-assess, pero siguradong tatakbo tayo sa mga key local position na sana may manalo kahit isa man lang sa 2022. Number 3, tayo ay magsusupport ng mga miyembro na mag-i-engage sa anticipated na SK and barangay election na ililipat sa 2022 in at least 50 barangays nationwide. Ito siguro kami na by the end of 2022 kailangan nakasuporta tayo sa mga key members ng party na may balak o gustong tumakbo sa kanilang barangay bilang SK at barangay council. Number 4, mag-pilot ng reforestation and forest protection project covering at least 30 hectares. 30 hectares is 1% of our targeted 3,000 hectares sa loob ng 7 years sa aming goal. Pero for the next 2 years ay 1% lang muna, 30 hectares sa isang pilot site. Number 5, magre-raise po kami ng 7.5 million peso to set up the party and to engage the 2022 national and local election. Alam ko napakaliit na amount nito for running a campaign, pero sa tingin namin sa panibagong pamamaraan ay pwede itong maging sufisyente para magtakbo ng isang credible at honest na pangangampanya sa mga kandidatong ating itutulak sa 2022 election. Ang mahalaga dito ay may malinaw na target at may malinaw na plano kung paano i-raise itong pondo na ito. So isa-isahin po natin ito. Pasensya na table, kung iba ay walang kasanayan sa table, normally ang pagbasa ng table is from left to right, from the top pababa. Okay, so ang operations plan natin ay kinabibilangan ng mga key steps at may mga specific timeline, may mga resources na kailangan at saan kukunin ang resources na ito. So pagtatayo tayo ng local council at convener, sinisimulan na po ito ngayon, at itong resources na kailangan dito ay panggastos sa communication at syempre isusulisit ito mula sa mga supporter. Nariyan din ang pag-convene ng mga local provincial assembly, no? Patungo sa isang national assembly sa March 2021. So ngayon pa lang nag-uumpisa na yung ating assembly process. Sinisimulan nito sa isang online regional assembly na later on ay provincial level. Nariyan din ang pagpa-file ng petition for accreditation sa COMELEC. At ito naman ang siyang gagawin by the end of March hanggang early April. Siyempre may kaukulang gastos yan, mga around 60 to 75,000 hanggang 100,000 ang kailangan gastos dyan para sa mga filing fees at mga pag-publish na required sa mga national dailies. Number 4, i-expand yung provincial assembly at sisimulan na yung primary election, public phase ng primary election process natin. Mag-uumpisa na po ito next year, early next year, no? March to December of 2021. Siyempre, mga physical meeting cost ito. At siyempre, iba-iba ng panggagalingan ng source nito, solicitation, crowdsourcing, contribution from chapter, project grant, kung makakakuha ng project. Ifo-formalize din ang core circle structures at ang mga provincial core circle structures, magsiswearing in o yung mga interim national council natin. At ganun din, may delegation cost ito kasi may pupuntang leadership mula sa national papunta sa kanya-kanyang mga lokal. At syempre yung ating assembly at primary election na pang national ay gagawin between July to September kung saan pipiliin na natin yung ating mga national candidate. Panglima, yung ating assembly na pangalawa pagkatapos ng Marso ay bandang September na. Ito ang kahuli-hulihan nating pagkakataon na pwede tayong magdesisyon kung sino ang ating kandidato sa national at dito i-announce na yung resulta ng primary election sa lokal, FYI for the public and the media, and at the same time dito tatapusin ang primary election sa national. So primary election and preparation for our own election will end on September. At para may panahon tayong mag-submit ng ating certificate of candidacy, petition to participate. Ang assumption po dito ay siyempre narehistro tayo agad.
Ngayon, kung hindi man tayo narehistro, tuloy pa din po ito, endorsement naman ang ating mechanism. Pagkatapos nito, maghahanda na tayo for the election. Regardless kung anong status natin sa COMELEC, dahil magsusuporta tayo, mag-i-endorse, o di kaya tayo mismo ay tatakbo. Siyempre, electoral campaigning is January to March, at ang election period mismo ay May, at dito ay 1 week after ay kailangan naka-ready tayong tuloy-tuloy na magbantay para sa pagbibilang ng boto. Ang tingin namin, lahat ito ay gagastos ng 7.2 million. At kung mapapansin nyo, ang preparasyon natin, ang kahandaan natin ay susuporta tayo ng 42 chapter na tatakbo. So sa provincial level, kung may tatakbong isa, susuportahan natin yon. Mamaliit lang na amount, token amount lang na pangdagdag sa kanilang pondo. At syempre may mas malaki tayong amount para sa pagtakbo sa national ng tactical na kung sino man ang ating pipiliin o sarili man natin or mag-i-endorso tayo ng iba. Wala pa tayong malinaw na desisyon kung paano ito. Sa dulo ng ating serye ay may isang episode patungkol lamang sa 2022 election participation kung saan didetalyehin ang mga kasalukuyang options na pinag-iisipan natin. Ang mahalaga dito ay maunawaan natin kung paano i-raise ang pondo na ito. Ito ang scheme ng ating fundraising. So makikita nyo rito ang application ng ating pamamaraan na mass membership-led and funded tayo. 61% of our funds will come from membership fees, dues, and contribution ng mga chapters. At that is about 4.2 or 4.4 million na manggagaling sa membership. 15% ay manggagaling sa mga project grant at crowdsourcing. Another 15% crowdsourcing campaign, mga online solicitation, at high-end sponsorship, mga ilang pwedeng hingian ng pondo na relatively malaki, ayun naman ang pinakamaliit, 10% lamang. So pinapakita nito ang ating emphasis sa member contribution, chapter and contribution, at mas maliit sa mga high-range sponsorship solicitation. So kung meron mang mga gustong mag-donate ng perang malalaki, ay hindi ganun kalaki ang kanyang magiging impluensya sa organisasyon dahil ang malaking bahagi ng pondo natin ay manggagaling sa bawat isa. Okay, paano natin ito i-monitor at i-evaluate? Ito ay may mga ilang idea kung paano ito gagawin. Ito ay tentative, depende sa pagtatapos pa ng planning, pero bigyan ko kayo ng idea. Yung ating 2.8 million na member, paano ito i-measure kung successful ba ito? I-measure ito kung bibilangin natin kung ilan sa mga ating hinihimok na mag-member ay magiging membro nga by the end of the period na ating minomonitor, 2022 man o 2027. At titingnan kung ilan sa kanila ang nagbayad. Mahalaga yung nagbayad kasi ito yung pagpapakita na may kahandaan silang pondohan ang party. Pangalawa, by the way, hindi ka magiging membro kung hindi ka magbabayad ng membership fee mo. May maraming paraan sa pagbayad, hindi kailangan bayaran agad. Pwedeng staggered na bayaran, pwedeng maliit lang na amount sa umpisa, all the rest of the year, pwede mong bayaran pa unti-unti. Pero kailangan lahat ay may iaambag. Socialize din po ang ating, may level din of socialization yung ating membership fee, pero may standard amount po tayo. Sa mga founding members, mag-aambag ng tagwa 1,000 ang bawat isa na founding members para masimulan ang mga gastusin na kailangan sa pagtatayo ng party. Okay, ang pangalawa ay ang mismong number of members per town, per city, per countries abroad na nasa good standing, no? Ang mga membro nasa good standing. So isa din yan sa indicator na kailangan tingnan. At ang mga output dito ay may 42 functional chapter in at least 2 functional chapter sa bawat 5 bansa ng mga Pilipinos abroad o 10. So suma total 52 chapters ang ating target. 200 members sa bawat provincial chapter. That's about 8,400 members by the end of 2022. So by the end of 2022, 8,400 members, 200 members per chapter in at least 52 chapters, 42 of whom are provincial chapter. Yan po ang mga kailangang output sa bahagi na ito ng goal. Now, sa bahagi naman ng 3,000 hectares na reforested area, syempre ang bibilangin natin dyan, number of hectares na actually na reforest at na-provide ng forest protection mechanism. Pangalawa,
number of forest protection units, yung mabubuong mga grupo na siyang magbabantay at magme-maintain. Pangatlo, number of conservation laws, policies na na-violate sa panahon na tayo ay nagbabantay doon. Kung ito ay bumaba, then successful tayo. Kung ito ay tumaas, then palpak tayo. So yan ang mga imo-monitor natin. So this is not about how many trees you planted. This is how many areas you get protected, including how many areas you get forested. Isa lang po yon sa ating mga indicator. Okay, so ang mga output natin dito, establish a pilot REFO project covering 30 hectares muna by the end of 2020, which is 1% of our target na 3,000 by the end of 2028. 105.2 hectares reforested or protected by each of the chapters by 2028. Ito na po yung target na 3,000 hectares. At makapadevelop ng mga agroforestry and enforcement project benefiting some 25 forest community until 2027. So at least 25 forest protection projects nationwide ang ating pong tina-target dito. Now, doon naman sa 50 elected position, syempre ang bibilangin mo dyan, number of party candidates winning. So ilan ang tumakbo, ilan ang nanalo, ano ang percentage ang nanalo sa hindi nanalo. At ang isang pangalawang bahagi din is amount of funds raised for the election. Naabot ba natin yung 7.2, dadagdagan ba ito? O 7.5, dadagdagan ba ito? So mga output dito, successful accreditation and registration ng party, syempre isa yon. Successful participation in 2022-2025 National Local Barangay SK with at least one winning candidate in a national position or local position in 2022. Conduct of the primary election, yung pagpili natin, with at least 50 localities. In 50 localities, mayroong magawang primary election, 50 barangays, o di kaya 50 cities and town. At sa loob ng mga primary election na ito, 10% ng voting population ng lugar na yan ay sumama sa ating primary election. At syempre, maka-raise ng 7.5 million by the end of 2021 na gagamitin largely sa 2022 election. Okay, since maaga tayo, ilang minuto na ba tayo? Tayo ay nagbo-broadcast na ng 17 minutes. Palagay ko pwede pa rin nating ituloy ito doon sa ibang aspeto pa ng ating presentation. Itutuloy ko na siya sa operations and organization kasi masyadong konti lang pala. Ang kasalukuyang operational area ng party ay nasa 24 cities and towns. So meron tayong 24 cities and towns ngayon na may mga miyembro na. Ito ay nasa loob ng 10 regions. At sa 10 regions na ito, sa mga sumusunod na probinsya. Sa loob ng 10 regions na ito, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon at Autonomous Region of Muslim Mindanao. So meron tayong, ang target natin ay mag-move from 24 city-town chapter to about 42 to 50 provincial chapter. At yung kasalukuyang membership ay ang chapter na 24 ay ma-move from 24 to 250 city-town chapter by the end of 2022. So medyo malayo pa tayo, nasa almost less than 10% pa tayo ng accomplishment ng ating operational area. Now, pagdating naman sa organization ng party, ay may dalawang malaking bahagi ang pag-organize natin sa strategiya ng party. No? Una, may focus organizing. Meron tayong tinatayong mga local chapter, no? May local chapter building. Ito ay kino-complement ng alliance building. Meron tayong ginagawang Green Normal Summit na nagfo-form ng Green Normal Coalition. Batay doon sa idea ng Green Normal Initiative. At dito ay may makikilala tayong mga iba-ibang grupo at organisasyon na maaari nating himukin na maging partner and or member. Bukas po tayo sa organizational membership. Kung kaya't isa ito sa pamamaraan kung paano natin ma-expand yung ating membership through alliance building. Ito po ang mga gagawin sa proseso ng pagbubuo ng ating assembly. Online regional assembly muna from local councils to form the local council, November to March. November this year hanggang March. Ang first assembly ay gaganapin sa March to form the national leadership and launch the party. Ang Green Normal Summit, ang pre-summit ay ongoing ngayon, weekly, every Friday, no? At ang summit proper ay January 15.
Ito ay partnership between the Makakalikasan, Pilipinas Kalikasan at the Cooperative Development Authority. At ang online city-town assemblies ay gaganapin naman between April to September next year at ang primary election to choose local candidate ay mangyayari all year out next year hanggang September at magkukulminate ito sa second assembly at paunang electoral convention natin na gagawin naman bandang September kung saan mapipili tayo ng national candidate natin. So sa prosesong ito na siyang dadaanan na combination ng ating focus organizing at saka alliance building ay mabubuo natin yung ating required na organization for the party. Now, let me explain a bit itong nasa kanan, yung socio-economic party building strategy na mention ko dati. Ang idea nito is that yung ating socio-economic at yung cultural movement natin and socio-economic ay manganganak ng political party. At ang political party once na nandiyan na ay continuous na magsusupport both sa cultural movement at sa socio-economic movement. Kung kaya't socio-economic conservation ang approach ng party at hindi lang electoral. At dito sa kaliwa, makikita nyo yung mga relasyon na yan, may tatlong malalaking bahagi ang pagbubuo ng party na to. Isa lang yung party, yung nasa gitna, Makakalikasan Party Structure, both at the local at national. Meron pang dalawang kilusan. Una, Pilipinas Kalikasan Movement. Ito yung socio-cultural na movement. At sa kanan naman, yung cooperative, yung green cooperative. Ito yung economic movement na magtutulungan itong tatlo na ito upang mabuo natin yung iba pang mga mekanismo na bahagi ng ating party building structure. Mamaya ipapakilala ko ibang mekanismo po, papangalanan ko lang muna dito. Yung secretariat ng party, both national and local, yung core circles, yung Kalikasan Bayani Volunteer Corps, yung ating volunteer corps, yung Green Academy, yung Makakalikasan Green Academy natin or Forest Protection Academy, yung ating Green Normal Initiative TV, yung ating media group, yung Kabataang Makakalikasan, yung Youth Wing, yung Green Normal Coalition, yung coalition ng mga nagtutulak ng Green Normal Initiative, at yung Policy Center ng Makakalikasan. Iba-ibang organisasyon na nagsasama-sama upang masuportahan ang pagbubuo ng partido. At ang partido, once mabuo na, susuportahan niya lahat ito. At ito ang mekanismo para mabuo yan. Sinisimulan namin sa National Secretariat. Ang kasalukuyang committee ng National Secretariat ay later mga ipapanganak yung mga organisasyong nabuo. Halimbawa, yung ating Party Building Membership Development Committee ay siyang magiging party chapter eventually at mga party membership committee. Yung ating Policy Research Advocacy Committee ay siyang magiging Makakalikasan Policy Center, yung ating think tank, at siyang magiging media center natin, yung Green Normal Initiative Online TV. Yung Fundraising and Research Mob Committee natin, nakasalukuyang nasa Pilipinas Kalikasan ngayon na mabubuo, ay siyang magiging Green Cooperative. Ang Alliance Building and Networking Committee natin ay siyang manganganak ng Green Normal Coalition. Ang Youth Wing Development Committee natin ay siyang magko-consolidate ng Kabataang Makakalikasan. Yung Volunteer Management Committee natin ay siyang bubuo ng ating cadre system, yung ating Kalikasan Bayani Volunteer Corps or CORE. At ang ating Conservation Committee, ang siya namang manganganak ng Makakalikasan Green Academy at mga chapter ng Pilipinas Kalikasan Movement doing work on the ground. So ganito po ang itsura ng mga mechanism na yan. Ito yung mga tangible na services na ino-offer nila. Ang Pilipinas Kalikasan, ang tutok niya is education cultural work. Social development partner din siya at economic partner din siya. In fact, sa kanya magsisimula ang kooperatiba. Ang Makakalikasan Green Academy ay pagbubuo ng mga green communes. Ito yung mga piloting natin on the ground at pagsusupport ng green community building. Ang Policy Center ay policy research partner natin at siya rin ang policy advocacy partner natin. Ang Green Normal Coalition ay partnership ng mga iba-ibang peoples na mechanism including mga iba-ibang tribes na katrabaho natin at mga multi-sectoral partnership para i-implement ang Green Normal Initiatives. Ang Green Normal Initiative Online TV naman is malinaw na Quad Media partner. So Quad Media Communications Development, Content Creation, at Broadcast and Promotion. Sa kanya po lahat yan. At ang Green Cooperative ay multi-purpose associational cooperative siya ng mga green enterprise for members and supporters of both the party and the movement. Ito ang magdodonate ng regular na pondo para sa party mula sa kanyang kikitain
at mag-uumpisa siya as an enterprise team ng Pilipinas Kalikasan, but eventually we will be formed into a separate cooperative for the party supporters and members. Itong dalawa na to ay ang natirang mga mechanism. Una yung youth wing, independent group po ito for purposes of intergenerational partnership at successor generation mechanism natin. Represented siya sa party structure pero hiwalay siya sa party. At ang volunteer corps naman natin o yung Kalikasan Bayani Volunteer Corps, this is a joint volunteer program ng Pilipinas Kalikasan at Makakalikasan. Ito ang pangunahing cadre system ng party. Dito nagsisimula ang pagtitrain ng mga susunod na leadership ng party. Kaya sa pamamaraan ng pagbubolontaryo. Okay, so itong ating membership program ay sa susunod nating episode ipapalabas. At dito pag-uusapan natin yung detalye ng pagbobolontaryo at pagmemiyembro para sa Makakalikasan Party. So sa puntong ito ay dito ko tatapusin yung ating panglimang episode, at least sa presentation. At ang pinag-usapan natin sa mga humabol sa pagpapanood ngayon ay syempre patungkol po sa ating operations plan for the next 2 years. At sinabayan ko na rin yung M&E natin, yung monitoring evaluation, ano ang ating minomonitor, at yung ating party organization, yung mga iba-ibang binubuong mekanismo para sa pagbubuo ng party. Okay, so Ava, anong tingin mo? Anong honest impression mo sa mga yan? Hindi ko marinig. Yan. Narinig ka na. Sa akin, sir, the same. Like, I really cannot comment much until I see the result. At maganda naman, sir, yung mga ideolohiya natin. Maganda rin yung mga objectives natin. So, ang sa akin lang, sir, syempre, we have to start small to see. Parang yun yung magiging foundation natin kung paano, how will our objectives and our strategies will work. So, parang yun yung magiging testing grounds natin for our in our policy and strategy. Paggawa ng ating strategies and policies. And sa akin naman, Circuit, maganda. Agree ako sa mga sa ating work plan. At maganda, sir, na you started from the very first steps application until kung ano yung magiging outcome natin kung paano natin gagawin. Maganda yan, sir. Maganda yan. Siguro ang idadagdag ko doon, yung naman sa dulo na may mga iba-ibang structures, hindi naman in the next 2 years yun. Yan ay pangmatagalan, yung pagbubuo ng center. Sa lahat ngayon, sa secretariat lahat ngayon, committee lang ng secretariat sa ngayon yan. Pero in the future, manganganak siya into larger and independent groups. Pero hindi sa 2022. So it's something na kailangan iplano for the next 10 to 20 years. Hindi yan mamamadali talaga. So yung socio-economic party building, actually yung unang 7 years, mabilis pa yon. Pero hindi kasi natin hindi pwede nang simulan dahil matindi na yung problema na siyang kailangan nating sagutin. So we really have to do what we could in the next few years. So ang mahalagang batayan dito yung nakalatag na mga target for the next 2 years, then 7 years. Yung parallel na pagbubuo ng mga mekanismo, that might take even longer. So it's a combination between what is ideal at ano yung kayang gawin within the certain time period. I think ang critical dito is really yung last episode, Aba, kasi pag ang pinag-usapan na natin, ano bang prospects natin for 2020? Kaya makalibrate natin kung ano lang ang kaya natin gawin na hindi tayo ma-frustrate. At the same time, to keep ourselves relevant. At critical ito sa ating first 2 years na polo. Magandang i-factor in din ano bang gagawin, balak natin gawin sa 2022. Of course, sa episode, hindi natin masasagot yan kasi dadaan pa yan sa process ng consultation. Pero at least mailalatag natin yung mga kasalukuyang option. So I think yan yung mag-link between what could be strategic at yung operational natin in the next 2 years. Okay, so maraming salamat. This has been a very good 30-minute short lang na discussion.
but very substantial to discuss many of these technical. Akala ko nga mas mahaba pa. Pero sa mga nanonood po, mag-komento po kayo sa baba kung may mga tanong kayo. Again, ilalagay natin ang link yung kung saan nyo mada-download itong mismong dokumento para mas mapag-aralan nyo pang mabuti. At we will see you again sa next episode, next Sunday, 7 to 8 p.m. Ang pag-uusapan naman po natin ay yung ating yung ating yung organization natin pagdating sa larangan ng membership and volunteer program, yung programa na naka-frontline sa mga gustong mag-member. So medyo mahaba-habang discussion po ito dahil magkaiba po ang membership volunteer program ng party pero related po siya. At kailangan maipaliwanag siya na sabay. Okay, maraming salamat at sa susunod po muli next Sunday, 7 to 8 p.m. Thank you very much, Aba. Thank you rin, Sir Roy. Thank you.